Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Enrico. Isa ako sa masugid niyong tagapakinig at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ng aking mga magulang, partikular na ang aking inang tawagin na lamang nating si Mayang. Nagkakilala ang aking mga magulang sa isang excursion at magmula noon ay nakapalagayang loob na ni nanay ang aking tatay Noel. Ang aking ina ay nag-aaral pa noon ng kolehiyo at isa siyang anak ng isang sundalong may magandang posisyon sa trabaho niya. Kilalang mainhin umano ang aking ina sa kanilang bahay. Kaya baby na baby po talaga siya ni lolo at lola, pero kapag nasa labas naman ayon sa aking ama o kay tatay Noel ay sobrang kulit at mapusok umano. Hindi naman sa mapusok na kung kani-kanino lamang humaharot, pero alam mo yun, noong naging sila ng aking ama, gustong subukan ng lahat. Alam niyo na siguro kung ano ang ibig kong sabihin nun. At yun nga, gawa nga ng ang aking ama ay kauna-unahang nobya si nanay. At syempre, kauna-unahang karanasan niya rin yun. Ayun, nakabuo. Grabe ang takot ni tatay noon kay lolo sa kadahilan ng unang-una, hindi pa sila legal ni nanay. At noong mga panahong parang naglilihi si nanay ay napahapyawan pa daw ni lolo si nanay na kung sakaling buntis siya, mauuna pa umanong mailibing yung tatay kesa sa panganganak niya. Nung una talagang gusto nang mawala ni tatay Noel sa poder ng aking ina. Pero nang malaman ito ni nanay ay nagalit ito. Bagkos ay mas pinili nitong magtanan kasama si tatay at magtago-tago muna hanggat hindi pa na ilalabas ang sanggol. Naniniwala kasi sila noon na tanging ang sanggol lamang o ang aking ate ang makakapagpapagaan ng puso ni lolo. At ayun na nga, una nilang ginawa, tinago muna ng aking tatay Noel si Mayang, maske sa mga magulang niya. Palipat-lipat sila ng lugar. Ang ikinaganda pa talaga ay yung mga koneksyon o mutual nilang kakilala ay hindi sila nilaglag bilang magnobyo. Kaya ang naging problema na lamang ni tatay noon ay itago talaga si nanay. Medyo na paranoid kasi si tatay noon, lalo na kapag may dumadaan na sasakyan ng mga sundalo sa kanila. Kabadong-kabado siya, Sir Seth. Ang idinahilan ni tatay noon sa mga magulang niya ay nadidistino siya kung saan-saan, kaya minsan na lamang siya kumakauwi. Yun pala ay tinatago na niya ang kanyang nobya. Hanggang sa ito na, umabot na sa puntong kailangan ng magbawas ni tatay ng gastusin dahil may mga pangangailangan na si Nanay Mayang. Desperado na noon si tatay na iuwi si nanay at isuko na lamang sa mga magulang niya. Pero ito namang si nanay na natatakot din para sa kaligtasan ng aking ama. Sinabi niya kay tatay na kokonti na lamang daw ang titiisin nila, Sir Seth. Basta paglabas lamang ng bata. Gaya ng sabi ko ay takot na rin kasi talaga si nanay nun. Bigla na lang nahaharap sa kanyang mga magulang. Pakiramdam kasi ni nanay ay tototohanin ni lolo na talagang mapapatay niya si tatay. Naganap si tatay ng paraan noong mga panahon na yon, hanggang sa maalala niya ang kanyang ninang Estrella. Ang kanyang ninang Estrella ay isang negosyante. Isa na dito ay pagkakaroon ng paupahan sa iba't ibang bayan. Kahit pa simpleng maliit na barong-barong o yung apartment na talagang malapit sa mga eskwelahan. Lumapit siya dito at sinabi o ikinuwento ang totoo nun. Dahil sa mas close itong si Tatay Noel kay Ninang at maloko din itong si Ninang, ay nangako ito na tutulungan siya at hindi sasabihin sa mga magulang nila ang nangyari.
Pero ipangako din umano ni tatay na huwag siyang idadamay kapag nagkabukuhan at hanggat maaari ay magsabi na ng totoo kapag nailabas na nga ang bata noon. Kaya naman nang umuo si tatay, ay may ibinigay itong ninang niya ng mga lugar ng pinapaupahan niya. Nagbigay din ito ng mga pangalang hahanapin dun sa lugar na yon. 2 ang ibinigay na lugar ng kanyang ninang. At dahil sa ang isang paupahan ay malapit sa pinakakalsada ng bayan at paupahan ng mga malapit sa eskwelahan, at paminsan-minsan ay inuupahan din ng mga pamilya ng mga sundalo. Umiwas sila doon. Doon sila sa binigay ng kanyang ninang Estrella na matagal na ding umanong hindi masyadong narerentahan. Sa kadahilan ng wala namang mga pupuntahan ng mga tinatawag ng malapit na mga destinasyon, maging opisina o eskwelahan. Kasi syempre kadalasan naman ng mga nagrerenta ay nagtatrabaho o nag-aaral, di ba? Kumbaga, ano lang yon, extra. Pero bihira lamang ang merong nagrerenta doon at kung meron man ay hindi pang matagalan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si tatay. Agad-agad niyang dinala ang aking ina sa lugar na yon. Dahil sa wala pang cellphone noong mga panahon ay nagtanong-tanong at naghanap sila. Una nilang hinanap ay ang caretaker ng kanyang ninang, na si Aling Pilar. Pagkarating naman nila ay wala si Aling Pilar doon sa tinitirahan niya. Ang sabi ng kapatid nito, nasa ospital umano. Ilang araw na itong nasa ospital dahil nagkasakit. Sa kadahilanang nagpakilala naman si tatay patungkol sa ninang niya. At si Aling Pilar ang kumbagang sinyalis na totoo ang sinasabi ng tatay. Ibinigay na lamang sa kanila ang susi nun. Tapos ay itinuro nito kung saan ang papunta doon. Sa 3 kalye ang apartment na yon. Sa 3 kalye ay nakita nga ng aking ama ang dahilan kung bakit nga naman hindi marenta-rentahan ng matagalan ng lugar. Unang-una, Sir Seth, sa kanto na yon, 3 lamang ang bahay na meron. Pang-4 ang paupahan na nasa may 2 palapag. Semento ang baba, kahoy o kawayan ang taas. Maliban doon sa mga nasabi kong bahay ay kung hindi pader o harang ay mga loteng malatalahiban na. Medyo disente ang pagkakagawa ng nirerentahang bahay na yon. Sa baba pa lamang ay meron ng 2 kwarto, maayos na sala at kusina. Sa taas naman ay meron pang 3 kwarto pero hindi naaalagaan yan. Yung hagdanan naman papunta sa itaas ng bahay ay nasa may labas sa gilid mismo ng bahay na ito. Kaya minabuti na lamang ng aking mga magulang na sa baba magstay. Abala silang mag-asikaso ng lahat. Titira ng mga 3 araw si tatay doon kasama ni nanay bago babalik sa trabaho niya. Na halos kalahating oras lamang din ang layo kung tuloy-tuloy ang biyahe. Madaling araw ng unang gabi, nagising umano sila na merong kalabugan sa taas ng bahay. Parang may naglalakad o kung ano. Mga mag-aalas 5 na nga nun. Tumayo naman ang aking tatay Noel para sana silipin pero hindi naman niya maiwan si nanay na mag-isa sa loob ng bahay. Nakiramdam na lamang ito hanggang sa tuluyan ng magliwanag. Nung maliwanag na, nakarinig sila ng katok na agad naman niyang bumangon at nagbukas. Pagkabukas ng aking ama, isang matandang babae ang tumambad sa kanila. Mauban-uban ang buhok at maiksi na kulot-kulot nun. Parang afro ang buhok kumbaga. Medyo slim ang matandang ito at naka-duster pa. May katangkaran din akong susumain ay halos kasing tangkad lamang ng aking ama. Nagpakilala ang matandang ito bilang si Aling Pilar. Dali-dali namang nagmano si tatay at humingi ng tawad dahil sa inunahan na nilang pumunta doon. Ayos lamang umano sabi ng matanda at humingi din ito ng pasensya sa kalabog na narinig nila tatay nung madaling araw. Sadyang ganun lamang umano ang oras ng gising niya
at pagpunta niya roon sa paupahan. Buong umagang wala si Aling Pilar noon sa upahan kaya naisip ng mga magulang ko na baka umuwi ito. Kinagabihan, mga 10:00 ng gabi, masarap ng tulog nila. Nang itong si Nanay Mayang ay nagising sa kadahilan ng meron siyang naririnig na malalim ng paghinga noon. Nung una, akala niya si tatay yun dahil parang napakalapit lamang ng buga. Tsaka naiirita siya sa ingay noon. Yung para bang sinasadya. Sasawayin niya pa sana si tatay noong oras na yon. Pero laking gulat niya nang makitang tahimik ang tulog ni tatay. Walang hilik o kung anuman. Sinubukang alugin ni nanay si tatay noong gabing yon pero napakalalim ng tulog niya. Matapos ang ilang minuto ay tumigil ang paghinga at mga tunog na mga kaluskos at yabag mula sa itaas na palapag ang naririnig naman ni nanay noon. Manipis lamang kasi ang pagitan ng silencers. Ang bubong sa baba o kisame ay manipis na plywood. Dagdag mo pa na merong espasyo doon sa pader at sa taas naman ng bahay ay purong kawayan na. Ibig sabihin, may tao sa taas ng bahay na yon. Medyo natatakot na din si nanay sa walang sawang kaluskusan noon at sinabi niya na lamang sa sarili na sana ay pusa lamang o daga na pumasok pero walang ano-ano ay bigla na naman niyang narinig ang mga malalalim na paghinga. Na sa pagkakataon na yon ay alam na ni nanay kung saan nanggagaling. Sa ikalawang palapag ng bahay. Dali-daling niyugyug ni nanay si tatay pero napakalalim ng tulog nito na tanging ungol lamang ang nasasagot ng aking ama. Hanggang sa bumangon na si nanay, dahan-dahan siyang tumingala. Iniisa-isa niya ang mga parte ng kisame. Alam niya, sigurado siyang naroroon lamang ang humihinga at hindi niya alam kung ano pero sana hayop lang. Muli ay niyugyug ni nanay si tatay pero wala pa rin kasagutan nun. Kaya ang ginawa niya ay binuksan niya ang ilawan at lumabas pa diretsong kusina. Binuksan niya lahat ng ilaw nun. Madagdag ko lamang, Sir Sat, na hindi po pinapatay ng aking ina yung ilawan sa may bandang kusina para kahit papano ay mag-reflect ang ilaw sa kwarto. Kukuha sana siya ng tubig na pampabuhos kay tatay ng saktong pagkabalik niya. Gising na si tatay nun. Tila ba naalimpungatan at tinanong si nanay kung saan galing. Na mga oras na yun na nagising si tatay, wala na rin ang paghinga na naririnig ni nanay. Bagamat sinabi ni nanay ang narinig pero ay naman sa aking ama, wala umano yun. Baka nananaginip lamang umano si nanay. Ang isa pa kasing nakapagtataka, Sir Sat, sa kanilang dalawa kasi, si tatay yung tinatawag na light sleeper. Kumbaga, mabilis magising sa simpleng ingay o kalabugan lang. Sumunod na gabi, kinabukasan, ay aalis na si tatay para magtrabaho. Bali parang huling gabi na ni tatay natulog nun. Eto naman ay paikot-ikot lamang ang higa ng aking ina. Pabangon-bangon, hindi siya mapakali sa higaan niya na pakiramdam niya ay may nakakalimutan siyang kung anong hindi niya maintindihan. Dahil dito ay bumangon si nanay at nag-init ng tubig para makapagtimpla ng gatas. At ito na naman umano, ang malalim na paghingang narinig niya noong nakaraang gabi na yon.
Sa may kisame niya ito naririnig na galing na naman sa taas ng bahay. Hindi ito pinansin ni nanay. Nagkanta-kanta na lamang siya para mawala sa isip niya. Hanggang sa uminit ng tubig at hinalo-halo na niya ang gatas nun. Ininom niya ito. Pagkatapos ay naghugas na. Saktong pagtayo niya sa lababo, Sir Seth, bigla umano siyang napasigaw nang sa mismong harapan niya na bintana na tanging ang takip lamang ay sliding window nun. Nandun na mismo ang malalim na paghinga at kasabay noon ay ang pag-alingasaw ng amoy na hindi niya alam kung galing ba sa mismong hininga. Pero nanindig umano ang balahibo ni nanay nun. Dahil sa wala pa namang 2 buwan ang ipinagbubuntis niya ay nagawa niya pang umatras na siyang bigla namang bangon ng aking ama. Nabutan naman ni tatay si nanay na nakasandal sa lamesa nun. At kahit na malamig ang panahon ay naliligo ito sa sarili niyang pawis. Ang naisip naman ni tatay nun ay nananaginip si nanay dahil sa base sa kanyang pagtatanong-tanong. Ganun daw talaga ang mga buntis. Meron nagkakaroon ng mga medyo masamang panaginip. Kaya ayun, gawa ng aalis nga si tatay kinabukasan, ay sinabi na lamang ng aking ama na para hindi na matakot pa ang aking ina, ay ipapaalam niya na lamang ito kay Aling Pilar. Natulog na sila pagkatapos nun. Maaga pang nagising ang mga ito para asikasuhin ng aking ama. Ihahatid naman ni nanay si tatay sa sakayan nun. Nang habang naglalakad sila sa kanto ay siyang salubong nila kay Aling Pilar. Dali-dali namang nagsabi si tatay sa kanya. Ngumiti naman si Aling Pilar na parang tuwang-tuwa nun. At sa tuwa nito, tila ba nadulas siya sa sinabi niyang, "Ako na ang bahala sa asawa mo, Noel. Mahilig akong mag-alaga ng buntis." Nagtataka man, ang buong akala nilang dalawa ay isa sa kanila ang nagsabi kay Aling Pilar na buntis si nanay. Pagkasakay ni tatay ay kapit na kapit kumano itong si Aling Pilar kay nanay. Si nanay may kaliitang babae pero medyo chubby. Subali ayun na nga. Maasikaso naman umano ang matanda. Marami siyang alam sa pwedeng kainin ng buntis kaya sa loob ng isang araw ay nakapagpalagay ang loob niya ito. Kinagabihan, hindi mapakali si nanay na nag-iisa. Kaya naman iniisip niya na puntahan si Aling Pilar para sabihin na kung pwede ay samahan muna siya. Tutal ay marami namang kwarto sa baba nun. Kakabukas pa lamang niya ng pintuan nang halos mapatili siya sa gulat nang makita nga nasa harapan mismo ng gate ng bahay na yon si Aling Pilar. Nakaharap ito sa may pintuan at nakatitig sa kanya. "Aling Pilar naman, kinabahan ako sa'yo. Gabing-gabi na, wala nang dumadaan dito sa kanto na ito. Anong ginagawa mo dyan?" Ang sabi na lamang ng matanda ay inaasahan niya daw na tatawagin siya o hahanapin ni nanay. At sumakto naman umano ang pagbukas nito ng pintuan. Pumasok ito. Ang unang naamoy ni nanay sa kanya ay parang amoy pawis na maasim. Kahit na ang buong mukha nito at katawan ay tila ba bagong ligo nun. Pagkapasok ay sinabi ni Aling Pilar kay nanay na mauuna na umano siyang matulog dahil maaga talaga siyang nagising. Umuo naman ang aking inay ay tuloy-tuloy na pumasok si Aling Pilar sa kwartong isa. Bagamat may tiwala si nanay kay Aling Pilar noong gabing yon, ay hindi pa rin siya makampante kapag hindi niya katabi si tatay. Katulad ng ginagawa niya sa ibang tinirahan nila kapag wala ang aking ama. Nagdadala siya ng mga kutsilyo at pamalo at itinatabi sa higaan. Yun ang ginawa ni nanay noong gabi na yon. Maya-maya pa, dinalaw na ng antok ang aking ina
Nakatulog umano siya na hawak-hawak ang kutsilyo noon. Habang natutulog ay nagkaroon siya ng masamang panaginip. Sa panaginip niya, isang sanggol na umano si ate. May pilit umanong kumukuha dito at para umanong totoo ang panaginip na yun, Sir Seth. Siguro ay nagsisimula na ang aking nanay sa tinatawag na mother's instinct noon para protekta ng bata sa kanyang sinapupunan. Kaya nang marinig niya ang sariling boses na tinatawag siyang kailangan niya ng magising, napadilat siya. Unang ipinagtataka niya ay kung bakit napakadilim noon. Ang huling naaalala niya ay iniiwan niyang bukas ang ilaw sa may kusina at dapat ay maaaninag niya yung liwanag sa espasyo na nasa pagitan ng kisame at ng dulo ng pader. Pero wala. Madilim ang buong paligid at naiisip talaga ni nanay na may mali ng gabing yon. Siyang dahilan para dali-dali niyang kapitan ang patalim na katabi. Habang paunti-unting nag-a-adjust sa mga mata ng aking ina sa dilim at gawa nga ng nakatitig siya sa may itaas na espasyo para aninagin talaga kung patay lahat ng ilaw nun. Meron siyang napansing anino na hindi niya mawari kung ano pero alam niyang galing sa malaking hayop o nilalang. Hindi alam ni nanay kung napapansin ng nilalang na ito. Nagising ang aking ina. Pero unti-unti itong gumagapang mula sa labas ng pader na yon, papasok sa loob ng kwarto. Ang unang plano talaga ni nanay noon ay huwag gumalaw dahil baka lamang umatras o ano pero wala. Tuloy-tuloy pa nga itong pumasok hanggang sa mabuo na sa paningin ni nanay na ang aninong yun ay hindi lamang simpleng maitim na bagay, kundi mismong katawan ng isang taong walang kasaplot-saplot. Nang magsimula na itong magpadaos-dos, Sir Seth, ay siyang biglang pagtayo ng aking ina palapit sa pintuan, kasabay ng pagbukas ng ilaw noon. Ito din ang bigla ang ikinagulat ng nilalang na ikinalambitin lamang ito sa may pader. Nagtitigan sila ng aking ina. Nakanganga pa umano ang nilang na ito. Pero sa gitna ng kanyang nangingitim na gilid ng mga mata at namumula naman sa gitna at sa paglalaway nito habang pilit na pinapaatras ang mahabang dila niya, nakilala ito ni nanay. Si Aling Pilar.